Kung sakaling makakapulot ka ng libreta kabayan na naglalaman ng mga dasal, gagamitin mo ba? Kakabisaduhin mo ba? Ingat ka kabayan ko. Hindi lahat ng kaalaman sa orasyon ay mula sa kanan o mula sa kabutihan. May mga libreta na mula sa kaliwa o kasamaan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Nico. Taong 1985, Samar. JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Nico. Taong 1985, probinsya ng Samar. May tuturing na pinaka nakakakilabot na karanasan ang kwentong ito sa buhay ni Aki. Habang nagaganap, hindi mabilang ang pagkakataon na sumuko sa kalaban. Harap-harapang naglalaban ang aswang na nagmula sa iba't ibang uri. Bukod pa riyan, dumagdag ang mga albularyo na nag-uunahan sa pagsambit ng mga salita. Pakiramdam tuloy ng binata, mauunang bibigay ang sarili kaysa maunawaan ang kaganapan. Nagsimula ang lahat ng imbitahan ng kaibigan sa pangangalakal. Sa katunayan, hindi naman naghirap ang pamilya ni Aki. Sadyang katuwaan lang ang pamumulot ng lata at plastik para ibenta sa junk shop. Hindi siya binibigyan ng pera kapag walang pasok. Kaya sa ideya na magkakapera, sumama sa kaibigan. Sa hindi inaasahan nakapulot ng manipis na libreta. Iilan ang pahina pero aakalain mong gawa sa bakal sa sobrang bigat. Hindi maibenta dahil sa kabilang bayan lang tumatanggap ng papel. Wala rin sa isip ng binata na itapon muli kaya dinala sa tahanan. Nalalagay sa dulo ng malawak na sakahan ang bahay. Kakaluwas lang ng mga magulang sa Maynila para sa mahalagang bagay. Sa panong ito, siya lang mag-isa ang naiwan. Wala ring magawa kaya naisipang buklatin ang libreta. Unang pahina pa lang sumakit ang ulo ni Aki. Anumang subok, hindi mabasa ang nakasulat. Simpleng salita kung titignan, pero namimilipit ang dila sa tuwing babasahin. Hindi nakatagal dahil nagsimula na ring umikot ang paningin. Ibinalik sa pagkakatago at nakatulog. Sa kalagitnaan ng pagkakaimbing, naalimpungatan sa ingay mula sa labas. Yung tipong kinakalmot ang yero, susundan pa ng kakaibang atungal. Nagtaka si Aki dahil wala namang kalabaw o baka sa paligid. Magmula nung nauso ang nakawan, wala nang ipapastol sa taniman. Pinakinggan ang tunog. Maya-maya pa luminaw na hindi pala ito anumang hayop. Sa kuryosidad, inaninag ng mabuti at hindi makapaniwala sa natuklasan. May baboy sa kabilang kubo, sa mismong bubong. Ang nakakapagtaka, dalawang paa lang ang sumasayad. Panay ito ng lakad, hanggang sa nakahanap ng maayos na pwesto. Pagkatapos ay may kung anong ginawa. Hindi lang malinaw dahil nakatalikod sa gawin ng binata. Maya-maya pa ay tumalon ito. Lalong kinilabutan dahil hindi umabot sa lupa. Naglaho na sa hangin. Hindi malaman ng binata ang ikikilos. Wala na ang nilalang pero naninindig pa rin ang balahibo. Nahirapan pang huminga sa takot. Inabot ng umaga ang nararamdamang ito. Napatanda ng krus ang binata matapos malaman ang nangyari sa kubo. Doon pala nanuluyan ang apo ni Mang Doming. Naglayas ang dalaga matapos malaman na buntis. 4 na buwan ang nasa sinapupunan. Hindi masyadong malaki ang umbok ng tiyan dahil panganay. Natagpuan na lang itong labis ang pagdurugo at huli na nang mabalita ang nakunan. Ayon sa pagsasalaysay ng dalaga, may napansin na dumapo sa bubong.
Sa sobrang antok ay hindi binigyan ng atensyon. Nagising na lamang sa pangyayari. Ang komadronang tinawag ay isa ring manggagamot. Sinuring mabuti ang kalagayan ng dalaga. Dito napansin na may kinalaman sa aswang ang naganap. Isa-isang inusisa ang mga tao. Nagmamadali sa pag-alis ang binata bago matanong. Subalit hindi inasahan na napansin ng komadrona ang kilos na iyon. Nang kumalma ang sitwasyon sa kubo, sinadya siya ng matanda. Iho, wag mo sanang masamain ang pagpaparito ko. May itatanong lang. Itong bahay mo, nakaharap sa kubo. May kalayuan pero malinaw na makikita sa bahaging ito kung may nakadapo sa bubong. Walang nakakaalam kung anong oras nangyari. Pero wala ka ba talagang nakita? Nang magtanong ako kanina, nagmamadali ka sa pag-alis. May ayaw ka bang sabihin? Hindi nakaimik ang binata. Sinubukang ibahin ang usapan, pero inulit ng komadrona ang tanong. Walang nagawa kung hindi magsabi ng katotohanan. Pinaliwanag ang nasaksihan. Matapos makuha ang sagot, umalis na ang ali. Saka lamang nakahinga ang binata nang makaalis na ito. Sinundan pa ng tingin para masiguradong nakalayo na. Matapos nun, nabaling ang pansin sa libreta. Binuklat at sinubukang basahin ang bawat nakasulat. Wala pa ring pagbabago. Nakakaramdam ng sama ng loob, pananakit ng ulo at pagkahilo. Hindi makausad sa kasunod na pahina. Dali-dali itong tiniklop at hinagis sa tabi. Nagtungo sa bayan para muling mangalakal, kasama ang kaibigan at mga kaklase. Ito na rin ang nagsisilbing pampalipas oras habang nag-aantay ng muling pasukan. Habang naglilibot sa tambakan ng basura, napansin ni Aki ang isa pang libreta na kakulay ng nasa tahanan. Tinabi ito. Pagdating naman sa unahan may isa pang napulot. Hindi tumuloy sa pangangalakal. Nagmamadaling umuwi para tignan ang mga libreta. Kinumpara ang bawat isa. Walang pinagkaiba. Lahat ng letra sa bawat pahina ay parehong-pareho. Pareho ng dulot. Sa tuwing susubukang basahin, magsasanhi ng bigat sa pakiramdam. Pananakit ng ulo at pagkahilo. Nilinis ang dumikit na dumi at sa kakipit balikat na itinabi. Pagsapit ng gabi hindi maunawaan ang takbo ng isipan. Nasanay na maagang matulog at hindi rin mahilig magbasa. Pero sa pagkakataong ito sumasagi na kuhain ang libreta at basahin. Namalayan na lamang ang sarili na binuklat. Nang simulan ang pagbabasa, nagulat dahil hindi na gaanong nakaramdam ng pagkahilo. Unti-unti na ring nakakausad sa bawat salita habang nagbabasa. Pahina sa pahina, natagalan lang sa simbolong nakaukit. Hindi rin maunawaan kung kaya't hinayaan. Sa buong gabi, nabasa ang libreta. Pagkatapos niyan nakaramdam ng matinding antok ang binata. Maimbing ang pagkakatulog. Tanghali na nang nagising kinabukasan. Pagkamulat, nakaramdam ng magaan na kalooban si Aki. Ganadong-ganadong kumilos. Kung dati ayaw magtabas ng damo sa bakuran, ngayon nagbunot. Nilinis kahit kalit-liitang tubo ng halaman. Ang bubong na inakyat ng ligaw na halaman ay inalis. Pinutol ang mga sanga ng kahoy na malapit nang umabot sa bahay. Bukod pa riyan, ang taniman na matagal nang hindi ginalaw, maghapong inararo. Maging ang mga kalabaw ay pinaliguan. Pagkatapos niyan tumulong kay Mang Doming sa paggapas ng palay. Maging ang matanda nagulat sa pagiging aktibo ng binata. Hindi pa sana titigil kung hindi pinuna. Naninibago ko sa'yo, Aki. Kung makakilos ka parang wala nang bukas. Dahan-dahan lang sa pagtatrabaho.
Kanina ka pa gumagawa, doon pa sa bahay niyo. Tapos tumulong ka pa sa akin. Kapag nalaman niya ng nanay at tatay mo, baka pagalitan ako. Ay nako, hindi ho. Matatagalan pa ang balik nila. Inasikaso ko ang ari-arian eh. Sinamahan na rin ng bakasyon. Kaya ilang buwan lang din ang itatagal doon sa totoo lang. Nagtataka rin ako kung bakit ginanaan sa pagtatrabaho. Pagkagising ko kanina parang nag-uumapaw ang sipag at lakas eh. Ayun, imbis na magmukmuk, inatupag na lang ang mga gawain. Siguro tama na yung oras mo ng pagtulog kaya ganyan. O siya, bukas magpapagiling ako ng palay. Bilang bayad sa tulong mo, hahatian kita. Wala kasi akong perang pang suhol eh. Kahit wag na nga ho. Hindi naman ako tumutulong para may suhol pabalik eh. Nga ho pala, yung anak nyo na paano na ho? Kumusta po siya pagkatapos ng aswang? Yun nga. Si Aling Helena muna yung pinag-asikaso ko. Sino ba naman mag-aakala na magiging gano'n ang takbo ng kaganapan? Maaga kasing nabuntis eh. Tapos nagkaalitan ng nanay niya, ayun lumayas. Sa kubo na nuluyan nung gabi. Yun nga, bahay nyo lang ang nasa malapitan. Wala ka bang napansin sa mga oras na yon? Nagdadalawang isip si Aki sa pagsagot. Nadala sa pag-usisa ni Aling Helen. Ayaw na rin ng binata na malagay sa alanganin sa oras na magsalita. Iniba na lamang ang usapan. Ang narinig ko lang ho, kaluskos. Alam naman natin na mahusay si Aling Helen eh. Hindi lang siya komadrona. Marami siyang alam pagdating sa ganitong usapin. Siya nung bahala doon nga ho pala. Mauna na ako ha. Ingat po kayo rito. Buntong hiningang lumakad palayo ang binata. Pagdating ng bahay nagtaka dahil bukas ang pintuan. Nagkalat ang mga gamit, partikular sa aparador kung saan nakatambak ang mga librong babasahin ng ama. Nagmamadaling pumanhik, sinuri ang kwarto ng mga magulang, nakahinga dahil naroon ang mahalagang mga gamit, kabilang ang pera at dokumento. Napaisip ang binata kung ano ang pakay ng nanloob. Bumalik sa baba. Kinuha ang kahon sa pinakaibabang bahagi ng aparador. Mabuti na lang nandito pa to. Naaliw pa naman akong basahin. Wika ng binata habang tinitignan ang mga libreta. Umayos ng upo at nagsimulang magbasa. Habang inuulit-ulit ang pagbasa, hindi naglaon na kabisado ng binata ang bawat bigkas ng mga salita. Hindi man ganun kasigurado, pero dire-diretso na ang pagbabasa. Kasabay nito, ang pagpansin na tila may pagbabago sa sarili. Bibihira na lang kung antukin, kung bumuhos ang lakas. Walang pahinga sa paggawa ng kung ano-ano. Umabot sa punto na nagpresenta na araruin ang buong taniman, dulo hanggang dulo. Nagtataka ang mga tao dahil malayong malayo sa ugali ng binata dati. Tamad ang datingan noon, subalit ngayon ay napapasobra sa kasipagan. Kaso nga lang, nababahala si Aki nang mapansin na parang may mga matang nakamasid. Saan man siya magpunta, katulad na lang sa bukirin, sa pinakadulong bahagi ng bukana ng gubat. Mula roon ay may naaninag na figura. Hindi nga lang malinaw dahil para lang nabubuong makapal na usok. Kung titignan ay mawawala din bigla. Hindi rin magawang baliwalain dahil totoo ang pinaramdam na kilabot. Kung minsan pa'y kakatok tuwing 10 oras ng gabi na para bang sinadya siyang bulabugin. Nang magsunod-sunod ang kaganapan, sumagi sa isip ng binata na baka dahil iyon sa binasang libreta. Matapos makapagpasya, dinala sa tambakan ng basura at tinapon. Naging kampante pero nagulat dahil bumalik ang mga ito. Naabutang nakalapag sa pintuan. Muli niya itong tinapon pero ganun lang uli ang nangyari. Hanggang sa itinago na lamang sa aparador. Isang umaga,
Nagulantang si Aki sa pagbungad ng plastik sa labas. Nang halungkatin ito, hindi makapaniwala dahil buhok at parte ng tao ang naroon. Anumang suri sa paligid, walang makita kahit sino. Sariwang-sariwa pa, mahahalata na bagong kitil. Sa takot na merong may makakita, dali-dali itong pinaanod sa ilog. Pagkatapos niyan, naging palaisipan sa binata ang nangyayari. Magmula sa puntong ito, naging mapagmatsyag sa paligid. Bawat kaluskos ay dali-daling sinuri. Lumala ng lumala dahil hindi simpleng pagpaparamdam. May tao nang tumatambay sa bakuran. Hindi lang maaktuan dahil kapag lalapitan, bigla itong kakaripas ng takbo. Sunod-sunod ang pagdapo ng kung anong nilalang sa bubong. Hindi man makita kung ano ang itsura, subalit dahil taglay nito ang tunog ng baboy, hula ng binata, katulad ito ng nilalang na gumambala sa kubo ni Mang Doming. Nagtataka pa dahil sa isipan niya, wala namang buntis sa lugar, kaya bakit siya nilalapitan ng aswang? Makalipas sa mga araw, sunod-sunod ang pagtambay ng lalaki sa tahanan. Naabutan nito tuwing uuwi galing sa lakad. Tila ba hinahamon siya. Saka lang aalis kapag nasa malapitan na. Kapag nasa malayo ay titig lang. Sa puntong ito malinaw na nakita ang muka. Kusa nitong pinakilala ang itsura. Tinanggal ang sombrero. Inalis ang takip sa muka. Ang problema hindi naman kilala. Ito pa lang ang unang pagkakataon na nagkaharap. Sa tuwing lilitaw ito, nagiiwan ng buhok at daliri ng tao. Kaya naglakas ng loob si Aki na pagplanuhan kung paanong mauhuli. Isang araw, nagkunwari siyang umalis ng tahanan. Pumunta siya sa may likod at muling pumasok ng bahay. Tahimik na nag-abang. Inaantay na lumubog ang araw. Maya-maya pa natanaw ang lalaki. Dahil pinamukha ni Aki na walang tao ang bahay, kampante itong naupo sa bakuran. Wala namang ginawa. Nakaupo lang at tamang masid sa paligid. Naglabas pa ng makakain. Sa tabing gilid, pasimpleng binagsak ang supot. Naglalaro sa isipan ni Aki ang laman nito. Pagkatapos kumain ng lalaki ay lumuhod, humarap sa tahanan. May inilibing sa lupa. Kaunting hukay lamang, saktong matatabunan ng lupa ang bagay. Maya-maya pa sumambit ng kataga. Isang salita lang pero inulit ng inulit. Dito napansin ng binata ang pananakit ng ulo. Hindi napigilan, kaya nagmamadaling pumanhik sa kwarto. Pasuray-suray kaya nasa sagi ang mga gamit. Sa paglika ng ingay na agaw ang atensyon ng lalaki, naalerto at nagmamadaling umalis. Kasabay nito, nakahinga ng maluwag si Aki. Buntong hiningang binuksan ng supot. Bumungad ang buhok at iilang daliri ng tao. Sariwang-sariwa pa. Bago may makakita, dinala ito sa ilog at saka pinaanod. Habang pinapanood na tinangay ng tubig, nasipat sa hindi kalayuan ang lalaki. Dali-dali itong sinundan. Nagabulan hanggang sa parehong naghabol ng hininga. Tumitig ito sa kanya. Walang pasabi na nagsalita. Kunot noong tumitig din si Aki. Ang sinasambit kasi nito ay masyadong pamilyar sa kanya. Habang patuloy sa pagsasalita, hindi na malaya ng binata na sumasabay siya rito. Tila ba karap ang pahina ng libreta, kasalukuyang itong binabasa. Sabay na sabay ang pagbigkas. At habang tumatagal, kapansin-pansin ang pagbabagong anyo ng lalaki. Mula sa pagiging tao ay naging halimaw. Sinampal niya ang bibig ng ayaw pa ring tumigil. Tarantang lumayo. Kumaripas ng takbo. Sa bawat lingon lalo lang lumilitaw ang itsura ng nilalang. Pagdating ng tahanan, binuklat ang libreta.
Hinanap ang pahina kung saan nakasulat ang mga salita. Sa itaas na bahagi merong nakalagay na silagan. Tapos sa ibaba, mga salita na hindi malaman kung ano ang lengguwahe. Nababasa naman kung bibigkasin ang bawat letra. Punit kasi ang unang pahina na sana'y makikita kung ano ang titulo at para saan ang nakapaloob sa libreta. Kaya wala ring ideya kung ano nga ba ito. Napabuntong hininga, umupo sa tabi, hanggang sa may nang bulabog sa pintuan. Sunod-sunod na katok ang pumukaw ng atensyon. Nagdadalawang isip buksan, kumuha pa ng panghampas bilang sandata. Nang buksan agarang ibinaba ng makita si Aling Helena, napalitan ng kaba ang nararamdaman dahil kung makatingin ang matanda ay parang humuhusga ng pagkatao. Pumasok at sinuri ang bawat sulok ng bahay. Nagtatakang sinundan ng tingin. Maya-maya pa, nagsimulang magtanong, bagay na hindi inasahan. May nararamdaman akong puwersa ng kaliwa sa tahanang ito. May tinatago ka ba, Aki? Kaliwa, ano yung kamay? Sinuri pa niya ang kaliwang kamay. Umayos din nang mapansin ang reaksyon ng matanda. May nakita ka bang bagay o gamit na kay nahinala? Yung tipo na kapag nahawakan mo, makakaramdam ka ng kakaiba. Katulad na lamang ng pagkahilo, pananakit ng ulo o anuman. Huwag mo nang ipagkaila kung meron. Ibigay mo sa akin ngayon din. Napatitig ang binata sa nakalahad na kamay ni Aling Helena. Nagkaroon ng ideya matapos banggitin ang sintomas na dulot ng bagay. Gayunpaman wala siyang balak lumantad. Sa halip iniba ang usapan. Inasar ang ali hanggang sa umalis. Nang maiwan si Aki, nagmamadaling kinuha ang mga libreta. Hinanap sa bawat pahina kung may nakasulat bang kaliwa. Walang nahanap, kaya ipinagkipit balikat ang sadya ng matanda. Sa isip niya, baka nagka-interest din ito, kaya mas lalo pang iningatan ang mga libreta. Nang sumunod na araw hindi na rin nagpakita ang misteryosong lalaki. Inabangan, subalit walang senyales dito. Naisip ni Aki na baka nagkamali lang ito at napagkamalan siyang ibang tao. Sa ganitong ideya kahit papano napanatag ang kalooban. Kasabay nito ang lalong pagtaas ng kuryosidad sa libreta. Tila ba na-addict sa pagbabasa. Hindi lilipas ang araw na hindi ito binubuklat hanggang sa umabot sa punto na unti-unting nasasaulo. Bukod dito parang hindi mapakali ang binata. Kusa na lamang bumubuka ang bibig para bigkasin ang salita. Isang hapon, habang nakikigapas sa maisan, napansin ang anak ni Mang Doming. Naghihintay ito sa tabi. Maya-maya pa namalaya na lang ni Aki na sumasambit ng kataga habang nakatitig dito. Kaagad namang tinigil matapos makaramdam ng kilabot. Nang tumawag si Mang Doming, nag-ayos na rin siya para umuwi. Pagsapit ng dilim nagulantang sa ingay mula sa labas. Pagkasilip hinahabol ang dalaga ng mga tao, mapabata man o matatanda. Lahat sila ay may bitbit na sulo at mga pamalo. Ang iba ay may hawak na itak. Umiiyak ang babae. Hindi rin maunawaan dahil ang iyak ay may halong pagtataka, takot at gulat. Yung tipong hindi na alam kung ano ang nangyayari, basta na lamang siyang hinabol. Pagdating sa kalagitnaan ng sakahan, dito tumigil at nalaman ang dahilan. Sa tingin ng mga tao, kabilang na si Mang Doming at asawa nito. Lahat ng tingin sa dalaga ay halimaw. Paulit-ulit na tinatawag sa ganong salita habang binabato. Layong paalisin sa lugar. Hindi makausap si Mang Doming dahil ito ang nanguna sa pagtaboy sa anak. Walang mapaglagyan ng galit, ng gagalaiti,
Nagpipigil na lapitan para tagain. Sumisigaw. Pinipilit ang dalaga na isa itong halimaw. Kunot noong tumitig si Aki dahil ito ay tao naman sa mga mata niya. Sino kang halimaw ka? Ibalik mo ang anak ko. Huwag mong gamitin ang katawan niya. Ibalik mo siya. Ibalik mo si Tanya. Taya ko po to ang anak nyo. Bakit po ba kayo nagkakaganyan? Palabas po ba to? Itigil nyo na, nakakatakot kayo. Hindi ikaw ang anak ko. Hindi mo kami malilinlang. Ibalik mo siya. Lubayan mo ang katawan ng anak ko. Nasundan na lamang ni Aki ng tingin matapos maghabulan ang mga ito. Hindi na lumingon ang dalaga. Binilisan ang bawat takbo upang hindi maabutan ng taga. Maya-maya pa dumating si Aling Helena. May sinabi ito na umagaw ng pansin ng binata. Pagkatapos mabiktima ang sanggol sa sinapupunan, siya naman ang pinagdidiskitahan ng kaliwa. Kawawang dalaga. Nais lang naman sanang mabuhay ng payapa. Kung sino man ang pumataw sa kanya ng parusa, ako mismo ang hahanap ng paraan para maparusahan din. Hindi ko bubuhayin kapag nagkataon. Napalunok ang binata. Walang ideya sa kaganapan. Pero batay sa sinabi ng matanda at sa tono nito, para bang may kinalaman siya. Napahugot ng hininga at nagmamadaling bumalik ng bahay. Hindi mapakali. Panay lakad hanggang sa dumako ang tingin sa mga libreta. Kusang gumalaw ang mga kamay para buklatin at muling binasa ang nakasulat. Pahina sa pahina. Hindi na malayan kung paanong tinapos. Nakaidlip. Nagising kinabukasan na. Kasagsagan ng enrollment. Kasama ni Aki ang mga kaibigan. Nagpang-abot ang magtotropa at iba pang kaklase sa nakaraang taon. Masaya ang unang sandali hanggang sa namalayan na lang ng binata na kusang bumubuka ang bibig. Nakatitig sa hindi kilalang estudyante habang sumasambit ng mga salita. Nataranta dahil hindi man lang matigil, para bang may ibang kumokontrol sa sarili. Saka lang huminto nang maisagawa ang buong orasyon. Pagdating ng tahanan, nahulog sa malalim na pag-iisip. Habang tinutugma ang mga kaganapan, naagaw ang pansin sa pagdating ng lalaki. Nagmamadaling bumunot ng patalim ang binata, sabay bukas ang pintuan. Karap ito. Nakatitig din sa kanya. Maya-maya pa pasimpleng binagsak ang supot at kumaripas ng takbo. Hinabol ito. Nagpahuli nang umabot sila sa kagubatan. Walang pasabi na hinagupit ng taga. Mabuti na lang, maagap sa pag-ilag kaya hindi tinamaan. Ilang sandali pa habang sakal-sakal ito, sumambit ng salita. Napansin na lang ni Aki na sumasabay siya rito. At sa ilang segundong pagwiwika, unti-unting nagbago ang itsura ng lalaki. Dali-daling bumitaw. Lumayo. Dahil isa na itong halimaw, katulad ng pagmumuka ng anak ni Mang Doming. Maya-maya pa tumawa ang lalaki. Sa puntong ito dito na nagsalita. Bakit natatakot ka? Akala ko ba buong puso mo nang tinanggap ang kapalaran? Hindi ba ikaw ang nakapulot sa libreta? 3 pa nga yan eh. Alam mo kung ano ang laman nun. Pero sa halip na itapon, tinago at inaral mo pa. Hanga din ako sa'yo eh. Dahil sa maiksing panahon, natutunan mo kung paanong basahin ang tamang pagbigkas. Tila ba ginagabayan ka ng demonyo? Dahil kung mali, hindi mo yon mapapagana. Nagkaroon ka pa ng biktima. Wika ng lalaki. Tumawa ito ng tumawa na lalong dumagdag sa takot ng binata. Maya-maya pa naglabas ito ng maliit na supot sa bayhagis. Aksidenteng nasa loob ni Aki. Bumungad dito ang buhok at dugo.
Animoy may sariling buhay ang buhok. Kusa itong gumagalaw at sinakop ang mukha ng binata. Naglabas-pasok sa ilong at bibig. Tumagal sa loob ng ilang sandali hanggang sa nagsalita ang lalaki. Nagpakilala sa pangalang Arnel. Gayunpaman, duda si Aki na ito ang tunay na pangalan. Huwag kang mag-alala. Gusto ko lang naman na turuan ka para mapanatili ang kapangyarihan ng mga libreta. Papakainin mo ito ng sariwang dugo. Buhok o parte ng tao. Yon ang unang pinapakain upang gumana ang sumpa. Hindi mo naman kailangang araw-arawin eh. Nakadepende sa'yo. Tandaan mo, malakas ang puwersa ng mga libreta kaya ayusin mo ang paggamit. Pumili ka ng taong bibiktimahin. Isang salita mo lang, maaari nang kumapit ang sumpa. Wala ka ng pagpipilian. Kumapit na sa'yo ang laman ng libreta. Hindi malaman ni Aki kung ano ang gagawin. Hindi sigurado sa narinig. Pag-uwi sa tahanan, hinanap ang mga libreta. Tinignan ng mabuti. Sumagi sa alala ang sinabi ni Arnel. Sa puntong ito, nanalaytay ang takot kasabay sa pag-aalala ang nangyari sa anak ni Mang Doming at sa sandaling sinabayan sa pagsambit ang lalaki. Matapos sabihin, nag-aanyong halimaw na ito sa paningin. Dahil dito nagpa siya na itapon, binalot ng maayos, sinilid sa isang kahon at pinaanod sa ilog. Habang hinahatid ng tanaw, unti-unting humupa ang bigat sa kalooban. Kinabukasan nagulantang sa pagbungad nito sa pintuan. Basang-basa ang kahon pero hindi ang mga libreta. Nanatili lang itong tuyo. Dali-dali niyang itinago ang libreta nang makitang papalapit si Aling Helena. Pagdududa kaagad ang mababanaag sa pagbumuka ng matanda. Kinakabahan si Aki nang dumako ang tingin nito sa bakas ng basa sa sahig. Agarang inagaw ang pansin bago pa makaisip ng kung ano. Subalit kagaya ng una, nakakaramdam ang binata na pinagdududahan siya nito. Hindi niya sinabayan upang maguluhan ito kung ano nga ba ang meron sa kanya. Sinagot ang bawat katanungan pero siniguradong hindi madulas ang dila. Nang walang makuha na impormasyon, nagpaalam na rin ito. Saka lang nakahinga ang binata. Sa pagdalaw ni Aling Helena, hindi maiwasan ni Aki na matakot para sa sarili. Lalo na nang sinabi nito na may naaamoy sa tahanan. Hindi maunawaan kung ano ang salitang kaliwa, kaya nagmamadaling pinunta ng barkada. Sa kabutihang palad kahit papano ay may ideya ito. Pinaliwanag sa binata ang kahulugan ng kaliwa, kung ano ang mga tao sa mundong ito, ang mga aral ng kasamaan at ang iba pang aspeto. Dito napagtanto ni Aki kung ano ang pinulot ng mga libreta. Sa akin lang hindi dahil nagmula ito sa kaliwa masama na kagad. Malay mo may plano ang Diyos sa'yo. Kaya ka hinayaan na makapulot ng ganong gamit. Sabi mo nga nagamit mo na. May tao pang nakaranas ng bisa nito. Paano ko ipagpatuloy mo? Malay natin sa huli may magandang dulot pala. Wika ni Nico. Ano? Galing nga sa kasamaan tapos aasa ka na may magandang maidudulot. Baliw ka ba? Imposible ang sinasabi mo. Ang bagay na nagmula sa kasamaan, kasamaan lang ay maibibigay. Mabuti pa. Tulungan mo ako mag-isip kung paano ito itatapon. Sinubukan ko na pero bumabalik Yung Arnel, wala na akong ideya kung nasaan Tumulong sa pag-iisip ang kaibigan. Subalit anuman ang sumagi, hindi pa rin mapapakinabangan. Sinunog na ang libreta pero hindi nasisira na para bang sanay na ito sa apoy. Inilibing
Pero kinabukasan nasa pintuan na. Sinubukan ng ibaon sa ilog pero ganun pa rin ang nangyari. Kahit iwan sa pinakamasukal na kagubatan, makakabalik pa rin sa tahanan. Nang mapagod si Aki, hinayaan na lamang ito. Itinambak sa pinakailalim ng aparador, siniguradong hindi mahahalongkat nino man kahit mga magulang. Sa paglipas ng mga araw, nakabalik na rin ang ama at ina ng binata. Masaya dahil sa wakas muling nagkakasama. Maya-maya pa namalayan na lamang ni Aki na matalim ang pagtitigsay na. Kasunod ay ang kusang pagsambit ng mga salita. Habang ginagawa ito, para bang unti-unting nakalimot, naging blanko ang pag-iisip. Saka lamang napagtanto, pagkatapos maisawika ang orasyon. Labis ang kaba dahil alam ang patutunguan ng ginawa. Walang oras na hindi binantayan ng ina. Saan man ito magpunta nakasunod siya. Nagawa pang lumiban sa unang araw ng pasukan upang mabantayan ito ng tuluyan. Lumipas ang araw, unti-unting humupa ang pangamba dahil normal lang ang kilos nito. Sa isip niya, baka hindi gumana sa kadugo. Mabuti naman kung ganun. Mamamatay ako sa kakaisip ko nung mangyayari. Talagang sa nanay ko pa talaga. Buisit naman oh. Umabot ang linggo. Tuluyang nakampante dahil walang nagbago sa ina. Dito na rin unti-unting kinalimutan ni Aki ang tungkol sa mga libreta. Balik normal ang buhay. Binuhos ang atensyon sa pag-aaral. Kaso nga lang masyadong mapanubok ang pagkakataon. Habang nagsasagot ng pagsusulit, napatitig sa guro. Bago namalayan, tumalim ang tingin at bumigkas sa mga salita. Kung hindi lang siya pinukaw ng katabi, malamang matatapos ang buong orasyon. Oras ng uwian, napansin ni Aki ang pagkakagulo sa opisina ng mga guro. May nagsisigawan, nagtatakbuhan. Sa kuryosidad, dali-dali itong pinuntahan nang hina matapos makita ang guro na nag-anyong halimaw. Dito napagtanto ng binata ang ginawa kanina. Hindi magkandaugaga ang mga tao. Kapwa estudyante at mga guro ay umalis. Wala ni isa ang nais lumapit sa guro. Ito man nagtataka kung ano ang nangyayari. Inisip na kalokohan lang dahil kapag tinitignan ang sarili sa salamin, walang pagbabago sa muka. Tao pa rin. Si Aki na natatakot sa posibleng mangyari, nagmadali na sa pag-uwi. Habang iniisip ang kaganapan, kinuha ni Aki ang mga libreta. Sa puntong ito hindi napigilan ang bugso ng damdamin. Pinunit hanggang sa masira. Nagtataka rin dahil noong sinubukan ito, hindi masira na para bang yari sa bakal. Subalit ngayon, kay bilis mapunit. Dinala ito sa likod ng bahay at sinunog. Habang pinapanood nasipat sa hindi kalayuan si Arnel. Dala ang galit. Sinumbatan ito ng binata. Sabihin mo sa akin, paanong mawawala ang bisa ng mga libreta? Hindi ko yon ginalaw, pero may bisa pa rin sa tuwing magsasalita ako. Anong nangyayari? Bata, imposible yan. Dahil nakaugat na sa pagkatao mo ang libreta. Ang gagawin mo na lang ay magpatuloy. Tutal, sinimulan mo na eh. Sa galit ni Aki, sinugod ito. Subalit umatras din nang magsimulang bumigkas si Arnel. Walang nagawa kung hindi hayaan itong umalis. Nagbuntong hininga at bumalik ng tahanan. Dito napansin ang nangyari sa mga magulang. Nagdadalawang isip. Pumasok ang ama sa kwarto kung saan naroon ang ina. May hawak pa itong pamalo at asin. Nang mapansin siya, bumulong na wag maingay dahil may ibang nilalang sa tahanan. Naguguluhan ng binata pero nang masilayan ang ina, dito naunawaan ang kaganapan.
Hindi nakagalaw sa kinalalagyan, ni hindi malaman kung paanong kikilos ng naayon sa sitwasyon. Sa kabilang banda, hindi na rin mapigilan ang ama. Hinahataw ng hampas ang asawa habang nagsasaboy ng asin. Tinatawag itong halimaw, demonyo, at kung ano-ano pa. Saka lang natauan si Aki nang makitang may dugo na ang ina. Anong tama na? Anak, halimaw yan. Ginagamit niya ang itsura ng nanay mo. Hindi mo ba nakikita? Lumayo ka sa kanya. Tay, hindi po siya halimaw, sinanay po yan. Kayo po ang tumingin na maayos. Malabo na ba ang mga mata nyo? O baka naman, ayaw nyo na kay nanay tapos gumagawa lang kayo ng kwento kaya sinasaktan nyo siya. Nabigla ang ama sa kanya. Kunot noong tumitig. Napalunok si Aki sa sinabi. Walang pagpipilian kundi gumawa ng kwento para mapigilan ang ama. Bago ito makasagot, inilabas ang ina sa tahanan. Nakaiwas man sama, hindi naman nakaligtas sa mga magsasaka. Agarang nagkagulo dahil sa paningin ng mga ito. Halimaw si Nanay Muning. Maging ang mga ito, nakiisa para itaboy. Dali-daling tinakas ng binata ang ina, subalit palaging nasusundan. Napalibutan na sila. Laking gulat ni Aki nang biglang tumalikod ang mga tao at umalis. Nakakatuwa kayong pagmasdan, ano? Takbo kayo ng takbo? O ayan, pinaalis ko muna ang mga tao. Pasalamat ka, ha? Tinulungan pa kita. Bakit naman kita papasalamatan? Magpapasalamat lang ako kapag inalis mo na sa katawan ko ang bisa ng libreta. Hindi ba sinira mo na? Hindi mo na matatanggal dahil sinira mo na mga libreta. Naroon sa pinakahuling pahina ang orasyon para mapasawalang bisa ang nakaugat na orasyon sa katawan mo. Hindi ko rin yun kabisado kaya wala tayong magagawa. Oh, teka, huwag kang maging bayolente. Nasa harapan tayo ng nanay mo. Napigilan si Aki. Tangka na sanang susugod. Maya-maya pa bumalik na sa ayos ang kalagayan ng ina. Nang mawala si Arnel, bumalik na rin sila sa tahanan. Sa kabutiang palad umayos na ang sitwasyon. Nagtatanong ang ama kung ano ang nangyari sa ina. Duguan matapos sampasin. Hindi na sinumbatan pa ni Aki. Pinagpasalamat na lamang na umayos na ang kalagayan ng lahat. Dahil dito, hindi matahimik ang binata. Ngayon na sariling pamilya ang nakaranas, buo ang loob na makipagtulungan kay Aling Helena. Laking gulat ni Aki dahil habang binabaybay ang tahanan nito, hindi niya matandaan ang daan. Nagulat na lamang siya ay nasa masukal na bahagi ng gubat, ni hindi alam kung paanong napadpad. Bumalik sa wastong daan, maya-maya pa napunta na naman sa taniman. Sa ikatlong pagkakataon sa ilog napadpad, pilit inunawa ang sitwasyon. Hindi mawari kung ano ang nangyayari. Kamot ulong binaybay ang daan. Umuwi na lamang. Akmang papasok na sana sa tahanan ng masipat si Arnel. Malawak ang ngiti nito, pero hindi na pinansin pa. Sa mga sumunod na araw binabagabag si Arnel sa mga kaganapan. Nang suriin ang nangyari sa guro, pinalayas na ito ng mga kaanak at pamilya. Sa paningin ng mga tao, hindi na ito normal. Hindi na rin natagpuan ang anak ni Mang Doming. Mabuti na lamang, hindi umabot sa ganong sitwasyon ang ina. Gayunpaman nangangamba pa rin na baka sa huli siya ang maituro ng lahat. Muling naglakas ng loob na dumulong sa may karunungan. Sa pagkakataong ito naging mapagbatsyag si Aki. Tinalasan ang isipan. Tinitigang mabuti ang bawat takbang. Kasalukuyang binabaybay ang daan patungo sa tahanan ni Aling Helena. Kaso nga lang,
Sa pagpikit niya ay biglang nagbago na naman ang lugar. Nasa kalagitnaan ng sakahan, sinita pa ng magsasaka na nag-aararo. Sa oras na ito naunawaan ng binata na may pumipigil sa kanya. Tumingin sa paligid pero wala si Arnel. Hindi man ito magilap. Sa isip niya, minamatyagan lamang siya sa malayo. O sige, pagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. Sa oras na makahanap ako ng paraan para putulin ang bisa ng libreta sa katawan ko, babalikan kita. Sisiguraduhin kong may kalalagyan ka, Arnel. Kinabukasan, nagulantang ang binata sa sigaw ng ina. Pagbaba, kumalat sa pintuan ang buhok, dugo at daliri ng tao. Kumpara noon, agnas at hindi na sariwa. Ayon sa ina may kumatok sa pintuan, ito ang bumungad pagbukas. Walang tao. Dali-daling nilinis. Sinuri ni Aki ang paligid. Handa nang sugurin si Arnel kung sakaling magpapakita. Kaso nga lang, wala siyang natagpuan. Nasundan ng pangyayari. Nahihirapan si Aki dahil kapag nasa eskwelahan, bigla na lang siyang aatake ng hindi namamalayan. Ilan sa kaklase at kapwa estudyante ang tinamaan ng sumpa. Kahit yung nakakasalubong sa daan ay walang takas. Pag-uwi naman sa tahanan, supot ng buhok at laman ang bubungad. Maging ang mga magulang ay nagtataka sa kaganapan. Sa takot ni Aki hindi magawang aminin ang totoo. Ayaw niyang madagdagan pa ang alalahanin. Nanatili sa tahanan ng binata. Lumiban sa klase at umiwas na makakita ng tao. Sa puntong ito, mabuti na lamang pinagbigyan ng pagkakataon. Milagrong dumalaw si Aling Helena. Kagad itong kinausap. Hingil sa mga libreta. Walang paligoy-ligoy na inamin ang lahat. Hindi nga ako nagkamali nang mapansin ko na merong kakaiba sa tahanang ito. Anong pumigil sa'yo? Bakit hindi mo sinabi kaagad? Alam mo bang, libreta yon ng isang mangkukulam. At ang sumpa na binibigay mo sa mga tao, walang iba kung hindi silagan. Isa itong sumpa kung saan nagiging halimaw sa mata ng mga tao ang biktima. Ang kagustuhang itaboy ito, ang nararamdamang galit, ang siyang papatay. Itong sinasabi mong Arnel, sino ba ito? May alam siya sa mga libreta eh. Siya pa nga yung nagdadala ng pakain kuno, buhok, dugo at sa kalaman. Meron din siyang kaalaman sa mga nakasulat doon. Kabisado niya eh, pero sa mga araw na to hindi ko na siya nakikita. Napabuntong hininga si Aling Helena. Katahimikan ang kasunod na namayani. Matapos aralin ang sitwasyon, nakabuo ng pagpapasya. Walang pagdadalawang isip na pumayag ang binata matapos marinig na gagamutin ng ali. Nagtakda ng araw. Hinanda ang mga hiningi, kabilang ang abo ng libreta. Sa kabutiang palad may nakuha pa si Aki. Hindi hiniwalay ang habak na pumipigil sa kanya kapag magtatangka sa pambibiktima ng bisa ng sumpa. Sa ganitong paraan nakampante ang binata. Habang papalapit ang takdang araw, sinasabayan ang dasal ni Aki, nagsusumamo sa may kapal na mapabuti ang proseso ng gamutan. Hiniling na maging ligtas laban sa sumpa. Sa mga oras na ito naman, wala nang anumang naganap. Payapang lumipas ang bawat sandali. Nang sumapit ang araw, masayang nagpunta sa tahanan ng kumadrona. Pinagpatuloy siya. Naganda na rin ito ng mga gagamitin. Maya-maya pa, sinimulan na ang aktwal na gamutan. Nalatag ang libreta. Iba ang pira-pirasong papel na nakasugbit kung saan-saan. Nakasinding mga kandila, patalim, langis, at iba pang hindi mapangalanan.
Tahimik na nanonood sa ginagawa si Aling Helena. Nagsimula itong mag-orasyon habang nakapatong sa kanyang ulo ang kamay. Ilang sandali pa naghalo ito ng langis at kung ano pang sangkap at saka pinainom sa kanya. Pagkatapos, binasa nito ang nakasulat sa libreta. Maya-maya pa napansin ni Aki na unti-unting umiinit ang paligid. Sinundan ng pagbigat ng pakiramdam. Sumakit ang ulo. Nanlabo ang paningin hanggang sa nawala ng malay. Pagkagising, ngiti ni Aling Helena ang bumungad. Lubos ang pagpapasalamat ni Aki, lalo na nang sabihing ligtas na siya sa sumpa. Napatalon pa sa tuwa ang binata. Niyakap ang matanda. Tinanggal na nito ang habak dahil wala ng silbi ang proteksyon. Masayang umuwi dala ang magandang balita. Tuluyang nakampante si Aki dahil wala na ang kapit ng sumpa. Bumalik sa pag-aaral. Walang pangamba na hinarap ang mga tao. Bumalik sa dating nakagawian hanggang sa lumipas ang buwan. Naimbitahan pa sa salo-salo ng kaanak sa kabilang bayan. Dumalo siya kasama ang mga magulang. Nagkatuwaan, nagkumustahan. Masayang lumipas ang oras hanggang sa natapos ang pagdiriwang. Nang oras na ng pagtulog si Aki ang huling humiga. Nakasandal habang pumipikit ang mga mata. Nang dumako ang tingin sa pinsang lalaki, hindi na malayan ang pagbabago ng sitwasyon. Tumalim ang tingin. Nagsimulang sumambit ng salita. Walang ideya ang binata sa ginawa dahil labis ang antok. Saktong bumagsak sa higaan, natapos din ang orasyon. Pagbalik ng tahanan, normal pa rin ang kaganapan. Nang umalis ang mga magulang, sumama si Aki sa kaibigan para mangalakal. Kakatapos lang ng baha sa kabilang sitio, sila ang nakadampot ng mga inanod na plastik, yero at iilang bakal. Nagunahan pa sa pagbenta sa junk shop. Nahuli ang binata dahil mabilis ang kilos sa mga kasama. Siya na lang ang naiwan ng magpaalam ang mga ito. Habang matyagang nag-aantay, lumapit ang may-ari para abutan ng bayad. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang barya ang inabot, kundi libreta. Katulad na katulad sa mga libretang may sumpa. Napalunok si Aki, hindi nakakilos. Iyo, hindi mo ba tatanggapin? Hindi kasi pwede ang papel na to eh. Plastic, lata, baka lang ang tinatanggap ko. Tipunin mo na lang ang mga yan kapag marami na ibenta mo sa kabilang bayan. Hoy, iyo, may problema ba? Dumako ang tingin ni Aki sa mukha nito. Maya-maya pa nagsimulang bumuka ang bibig para bigkasin ang orasyon. Saka lang napagtanto ng matapos. Ang kausap niya naman ay napailing. Batang to, sinapian ka na yata. O siya, ito ang libro mo o papel mo. Mauna na ako sa'yo, nakakatakot ka naman. Bago humingi ng tawad si Aki, nagsigawan na ang mga kasama nito. Pinagbabato, nilayuan, dahil sa paningin nila, isa itong halimaw. Naguguluhan ang matanda sa nangyayari. Natatakot at natataranta. Kumaripas ng takbo, hinahabol ng mga tao habang sumisigaw na isa siyang halimaw. Sa pagtataka, nagmamadaling umuwi si Aki. Nanlumo ng maabutan ang mga magulang. Kakatawag lang ng kaanak. Binalitang halimaw na ang pinsang lalaki. Dinulog sa albularyo subalit hindi inabutan. Sa daan pa lang, gumawa na ng paraan para patayin ng buhay. Nanlaki ang mga matang nakatitig sa sarili. Kaharap ngayon ang salamin na maya-maya pa'y pinagsusuntok. Humagulgol ang binata. Napapatanong kung bakit may kapit pa ng sumpa gayong ginamot na. Nang maalala si Aling Helena, nagmamadali itong pinuntahan. Kaagad sinumbatan tungkol sa nangyari. Pero laking gulat ng muling pagkurap.
Nakangiting Arnel ang bumungad. Sabi ko naman sa'yo tanggapin mo na lang na ganyan talaga ang sitwasyon. Ayaw mo nun? May kapangyarihan ka. Bihira lang ang tao na binayayaan ng ganyan ha. Magpasalamat ka nga dapat Teka sandali. Kung gano'n, hindi si Aling Helena ang gumamot sa akin kung hindi ikaw. Tama ka. Matalino ka naman pala Nalalaman ko ang bawat galaw mo, kaya inunahan ko na. Kung magtatanong ka tungkol sa komadrona, hanapin mo sa puntod niya sa sementeryo. Magdala ka ng kandila at bulaklak. Huwag mong kalimutang ipagdasal ang kaluluwa ng matanda. Humalakhak si Arnel. Samantalang nanlumo naman ng husto ang binata. Nangihinang sinundan ng tanaw ang papalayong lalaki. Ngayon na naintindihan ang kaganapan, ganon na lamang ang pag-iyak ng binata. Sa puntong ito wala ng pag-asa para maalis ang sumpa sa katawan. Sinubukang lumapit sa manggagamot at albularyo, pero ni isa sa mga ito hindi nagbuwis ng buhay. May sumubok man pero dinaig ang puwersa. Imbis na makatulong, sila pa ang naging biktima. Gamot, orasyon, dasal, ritual. Lahat tiklop sa bisa ng sumpang nakaugat sa kaloob-looban ng binata. Mabuti na lamang may isang albularyo na gumawa ng habak. Ito ang pansamantalang pumigil sa puwersa ng sumpa sa oras na magtatangka sa pambibiktima. Subalit hindi nangangahulugan na tuluyan nang nawala ang sumpa. Dala-dala niya ang sumpa hanggang kamatayan. Sa takot na madismaya ang mga magulang, nilihim niya ito. Walang sinabi tungkol dito. Hanggang sa lumipas ang mga taon, isa-isang namayapa ang ama at ina. Sumakabilang buhay na walang ideya sa dinanas ng anak. Saka lamang inamin ni Aki sa puntod na mga magulang. Nang mag-isa na lamang sa buhay, dito natutunan ni Aki na magkulong. Ginutom ang sarili hanggang sa umabot sa punto na nalagutan ng hininga. Masasabing kaawa-awa, subalit para sa binata, ito lang ang tanging paraan upang makaligtas sa sumpa ng 3 libreta ng mga aral ng mangkukulam. Kumusta mga kabayan? Magbabasa tayo ng patotoo patungkol sa marakuyo bracelets natin. Ayan na yung mga bagong version natin, yung white sa lava, pero nandito pa rin yung OG version na glossy black and brown mga kabayan. Dako tayo sa ating first patotoo. Baka 5 lang yung basahin ko kabayan, sobrang dami na kasi nito. Sabi ng kabayan natin, dumating na po yung marakuyo bracelet ko po. Grabe po yung kabog ng dibdib ko habang ino-open ko, tas nang nahawakan ko na sobrang saya ko po. Tapos suot ko po siya nang matulog ako. Ang sarap ng tulog ko. Umaga ako nagising. Totoo po ang lahat ng sinabi nyo. Pakita natin yung comment. Andyan yan kabayan. Sabi ni kabayang Miss Carter. Basa pa tayo ng isa kabayan. Okay, etong next comment natin kabayan ay mula kay Yvonne Octoso. Ang sabi niya, grabe ang product na marahuyo. Unang suot ko pa lang, 2 araw pa lang, ramdam ko na kaagad yung energy. Parang nililinis niya yung dark thoughts ko, naging positive ako, kalmado at mas malinaw na ang pag-iisip. Dati, di ako naniniwala pero ngayong nasuot ko na, totoo pala, nagbibigay talaga ng proteksyon. Salamat seller, fast transaction pa. Next comment, basa pa tayo mga kabayan. Sabi ni Big Boss, thank you sir, bilis dumating, ang ganda ng marahuyo white. Quality napakaganda at napakagaling ng gamit na ito. Complete and no damage. Thank you Sir JD, God bless always. Salamat din Big Boss. God bless also. Ilan lang yan sa mga patotoo patungkol sa marahuyo bracelet mga kabayan. Pwede nyong i-check, i-visit nyo yung Lika Merchandise. Makikita nyo yung sobrang daming reviews. Kalimitan kasi sa mga reviews na nababasa ko mga kabayan, una nawawala yung pangangati nila kapag suot ang marahuyo bracelet. Sa gabi nakakatulog sila ng payapa, nawawala na yung mga panggagambala. Yung pananakit ng tiyan, yung pananakit ng ulo, magmula nang nasuot nila yung marahuyo bracelet, nawala lahat yon mga kabayan ko. Ang marahuyo bracelet kasi itong suot-suot ko,
ay depensa espiritual. Kontra kulam, barang, tigalpo, palipadhangin, usog, o kahit anong masamang uri ng sumpa. Nandito rin yung tinatawag nating rebuelta mga kabayan ko. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibinabalik dun sa taong nagbigay. Kung interesado ka, pili ka ng version na gusto mo mga kabayan, pare-pareho yan ng bisa. Visit nyo lang ang shop ng Likha Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers.